Values Education 8, Quarter 3, Learning Competency 1B, na ipaliliwanag na ang kadalisayan sa salita at gawa sa pakikipagkapwa ay patunay ng pagkakaroon ng pananagutan sa katotohanan at mabuting konsensya, na ang layunin ay ibigay sa kapwa ang nararapat bilang paggalang sa kanyang dignidad. Naaalala pa ba ninyo mga mag-aaral ang ibig sabihin ng kadalisayan sa salita at gawa? Ito ay ang pagiging tapat at totoo at walang halong panlilinlang sa ating mga sinasabi at ginagawa. Kapag dalisay tayo, iisa ang laman ng ating isip, puso at kilos. Totoo tayo sa ating sarili at sa kapwa. Ito ang ugat ng tiwala at mabuting pakikipagkapwa. Noong nakaraang aralin, tinalakay natin ang mga kilos na sumisira sa kadalisayan sa salita at gawa. Ito ay ang pagsisinungaling, prejudice o paghuhusga agad sa iba, hipokrisya o pagpapanggap, pandaraya, panlilinlang at hindi pagtupad sa pangako. Ang mga ito ay nagpapakita ng kakulangan sa katapatan, mga gawain na naglalayo sa atin sa katotohanan at sa tiwala ng kapwa. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang mas malalim na kahulugan ng kadalisayan sa salita at gawa. Hindi ito natatapos sa pagiging tapat lamang, kundi may kaugnayan din sa pananagutan sa katotohanan at paggalang sa dignidad ng kapwa. Tingnan natin sa susunod na slide kung paano nagkakaugnay ang mga konseptong ito. Makikita natin dito na ang kadalisayan sa salita at gawa ay parang puno na may dalawang sanga. Mula rito ay umuusbong ang pananagutan sa katotohanan at mabuting konsensya, at paggalang sa dignidad ng kapwa. Kapag totoo at tapat tayo, pinapakita nating may pananagutan tayo sa katotohanan at ginagalang natin ang dangal ng iba. Ang tatlong ito ay magkakaugnay. Kapag isa ay nawawala, bumabagsak din ang iba. Ang pagiging dalisay sa salita at gawa ay nangangahulugang paninindigan mo ang katotohanan, kahit mahirap o nakakatakot ito minsan. Ito ay patunay ng pananagutan sa katotohanan, dahil kaya mong panindigan ang totoo. Kasama rito ang mabuting konsensya, na nagsisilbing boses ng ating budhi. Kapag pinipili mong magsabi ng totoo at gumawa ng tama, pinakikinggan mo ang iyong konsensya at pinananagutan mo ang katotohanan. Halimbawa, kapag nakita mong may mali sa isang proyekto ng grupo at tapat mong sinabi ito kahit ikagagalit pa ng iba, pinili mong panindigan ang katotohanan. Iyon ang tunay na kadalisayan at pananagutan. Ngayon, pagmasdan natin ang isang sitwasyon na karaniwang nararanasan ng mga kabataan, kung saan nasusubok ang pananagutan sa katotohanan at pakikinig sa mabuting konsensya. Tingnan natin kung paano nagiging hamon ang paninindigan sa katotohanan sa gitna ng takot, pressure, o kagustuang mapabilang sa iba. Pagsusuri ng sitwasyon bilang isa. Habang naglilinis ng silid, aksidenteng nabasag ni Gino ang vase na pagmamay-ari ng guro. Walang nakakita. Kinabukasan, hinanap ito ng guro. Natakot si Gino na mapagalitan, kaya nagkunwari siyang walang alam. Ano ang dapat gawin ni Gino? Paano niya maipapakita ang kadalisayan sa salita at gawa? Paano makikita rito ang pananagutan sa katotohanan at mabuting konsensya? Ang sitwasyon ni Gino ay karaniwang nangyayari sa atin. Kapag may nagawa tayong mali, minsan natutukso tayong manahimik o magtago ng katotohanan upang makaiwas sa parusa. Ngunit dito, sinusubok ang ating kadalisayan sa salita at gawa. Kung pipiliin ni Gino na umamin, pinapakita niyang may pananagutan siya sa katotohanan at pinakikinggan niya ang kanyang mabuting konsensya. Ang taong marunong tumanggap ng pagkakamali at nagsasabi ng totoo ay tunay na dalisay at mapagkakatiwalaan. Kapag tayo ay tapat, pinapakita nating ginagalang natin ang dignidad ng ating kapwa. Ang bawat tao ay may karapatang malaman ng totoo at tratuhin ng may katapatan. Ngunit kapag nagsisinungaling tayo o nagkukunwari, sinisira natin ang tiwala at dangal ng iba. Ang kadalisayan sa salita at gawa ay isang paraan ng pagbibigay galang. Dahil sa katapatan, pinapakita nating mahalaga sa atin ang kapwa bilang tao. Halimbawa, kung nagkamali ang iyong kaklase at tapat mong sinabi sa kanya ng may kabutiang loob, pinapakita mong ginagalang mo siya. Ngunit kung pinagtakpan mo o niloko mo siya,
Iyon ay kakulangan ng paggalang sa kanyang dignidad. Upang higit nating maunawaan kung paano naipapakita ang paggalang sa dignidad ng kapwa sa pamamagitan ng kadalisayan sa salita at gawa, pag-aralan natin ang isang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, makikita natin kung paano ang isang simpleng salita o kilos ay maaaring makasira o makapagpangalaga sa dangal ng isang tao. Pagsusuri ng sitwasyon, dalawa. Nakarinig si Rumi ng chismis tungkol sa kaklase niyang si Zoe. Alam niyang hindi ito totoo. Ngunit nang tanungin siya ng mga kaklase, ngumiti siya at sinabing, "Oo, parang totoo nga," para hindi siya mapag-iwanan sa usapan. Ano ang naging epekto ng ginawa ni Rumi kay Zoe? Saang bahagi nawalan ng kadalisayan sa salita at gawa si Rumi? Paano kaugnay nito ang paggalang sa dignidad ng kapwa? Ang ginawa ni Rumi ay paglabag sa kadalisayan sa salita dahil pinili niyang sumabay sa kasinungalingan. Sa ganitong paraan, sinira niya ang dignidad ng kanyang kamag-aral at nagpakita ng kakulangan ng paggalang. Kung pinili niyang manahimik o itama ang maling balita, iyon sana ay tunay na pagpapakita ng katapatan at paggalang. Ang pagiging dalisay sa salita at gawa ay hindi lang pagiging tapat. Ito rin ay pagbibigay halaga sa karapatan at dangal ng kapwa na hindi mapahiya o mapagsalitaan ng masama. Ngayong natapos natin ang aralin, tandaan natin, ang kadalisayan sa salita at gawa ay hindi lamang simpleng katapatan. Ito ay patunay ng pananagutan sa katotohanan at paggalang sa dignidad ng bawat tao. Kapag tayo ay tapat sa ating mga salita at gawa, pinapakita natin na may mabuting konsensyang gumagabay sa ating mga desisyon. Sa ganitong paraan, nauunawaan natin ang halaga ng katotohanan at naipapakita natin ang paggalang sa karapatan ng iba na tratuhin ng may dangal at katapatan. Sa bawat araw na pinipili nating maging totoo, nagiging mas makatao, mas makadiyos, at mas marangal ang ating pakikitungo sa kapwa. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!